Nang makasiguro sa kanyang bagong kapangyarihan, iginiit ni Shadow na malaman kung bakit kinailangan ng pagsubok ang tunay na katawan ng kanyang kapatid sa halip na gumamit na lamang ng isang ligtas na ilusyon. Nagliwanag ang ikatlong mata ni Asa habang simpleng ipinahayag nito na ang kanyang kapatid na si Xiaoyu ay isang balimbing na walang kwenta. Pagkatapos ay nagpakita si Asa ng isang madilim na pangitain ng isang mas matanda at tiwaling Xiaoyu mula sa nakaraang timeline. Ipinaliwanag ng espiritu na sa nakaraang buhay ni Shadow, hinawakan ng kanyang kapatid ang Eye of Judgment upang nakawin ang kapangyarihan nito. Idineklara niya na dahil sa krimeng ito, itinuring si Xiaoyu na isang pesting makasalanan na kailangang umarap sa nararapat na paghatol. Ipinakita ni Asa kay Shadow ang isang pangitain kung saan mas matanda at puno ng korupsyon ang utak ng babaeng kapatid nitong si Qin Xiaoyu, at ipinaliwanag niyang sa nakaraang buhay nito ay tinangka ng babaeng nakawin ang kapangyarihan ng Eye of Judgment na naging dahilan upang maging isa itong makasalanan. Nang magtanong si Shadow kung bakit hinayaan lamang ni Asa na mabuhay si Qin Xiaoyu noong paglilitis, ipinaliwanag ni Asa na ang kapangyarihan ng Eye of Judgment ay sumasaklaw sa lahat ng oras at dimensyon. Sakaling hatulan ni Shadow si Qin Xiaoyu, bawat bersyon ng babae sa buong multiverse ay magdurusa rin sa mga kahihinatnan. Dagdag pa rito, ipinunto niyang hindi pa nagagawa ng kasalukuyang Qin Xiaoyu ang nasabing kasalanan at wala itong naaalala, kaya ang paghatol dito sa mga sandaling iyon ay lalabag sa pinakapangunahing pagiging patas ng mga patakaran. Dahil dito, napagtanto ni Shadow na ang pagsubok sa labyrinth ay isang sinadyang pagsasanay upang ituro sa kanya ang bago niyang kapangyarihan. Kinumpirma naman ito ni Asa sa pagsasabing ang mahigpit na patakaran ng laro ang tanging legal na paraan upang maibigay sa kanya ang Primal Blade. Ibinunyag din ni Asa na ang pagsubok ay gumising sa Mark of Sin sa loob ni Qin Xiaoyu, at unti-unti nitong maibabalik ang kanyang mga nakaraang alaala pati na ang kanyang kasalanan ng pagiging mapusok hanggang sa siya ay maging isang ganap na lapastangan. Ipinaliwanag niyang ang paghatol kay Qin Xiaoyu kapag nangyari iyon ay magpapataas sa limitasyon ng talam ng Primal Blade sa higit sa 1,000 puntos. Habang hawak ang kanyang umiilaw na espada, nagtanong si Shadow kung ano ang mangyayari kapag nabuksan na ng sandata ang kakayahan ng Blessed Judgment. Ipinaliwanag ni Asa na ang muling pagkabuhay at walang hanggang ebolusyon ni Shadow ay mga anyo rin ng pinagpalang paghatol, at ang espada ay nagsisilbi lamang na susi. Upang tunay na makontrol ni Shadow ang kanyang kapangyarihan, idiniin ni Asa na kailangan nitong matutunan ang Ancient God Language na siyang pinakapundasyon ng buong multiverse. Ang pagmaster dito ay magbibigay daan upang mabigyan niya ng basbas ang kanyang sarili at muling isulat ang mga patakaran ng kanyang pag-iral. Sinabi rin ni Asa na binura niya ang mga alaala ni Qin Xiaoyu tungkol sa pagsubok upang natural na maibalik ng babae ang kanyang nakaraan. Bago magpaalam, inutusan ni Asa si Shadow na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay dahil nagsisimula pa lamang ang kanyang landas tungo sa ganap na kahusayan. Pagkatapos nito, nag-teleport si Shadow pabalik sa malaking bulwagan ng kanyang tagwan. Inihayag ng system na natanggap na niya ang aklat ng Divine Tome na naglalaman ng kumpletong paliwanag ng Ancient God Language. Nakasaad sa paglalarawan ng aklat na naglalaman ito ng 247,000 tome tungkol sa nasabing wika, at ang pagbabasa sa lahat ng ito ang magbibigay ng ganap na kahusayan dito. Dahil sa labis na dami ng kailangang aralin, na-depress at nalungkot si Shadow, habang iniisip na aabutin siya ng habang buhay para lamang matapos iyon. Samantala, muling nabuhay si Qin Xiaoyu sa mga guho ng lungsod, kung saan bumagsak siya ng una ang mukha habang lumulutang pa rin sa itaas niya ang kanyang titulo. Pag-upo niya ay lito siyang laming-galinga, at napaisip kung paano siya namatay habang nagbabantay sa kanyang base. Doon din, biglang may tumamang kulay bahagharing liwanag sa kanyang noo. Naging dahilan ito upang bumaha sa kanyang isipan ang malilinaw na imahe mula sa kanyang nakaraang timeline, kung saan makikitang nakikipaglaban at pinuprotektahan siya ni Qin Feng. Napasigaw na lamang sa matinding sakit si Qin Xiaoyu dahil hindi niya makayanin ang pagdagsa ng mga malilinaw na pangitaing ito. Habang lumuluha, napagtanto ni Qin Xiaoyu na ang mga iyon ay ang kanyang tunay na alaala mula sa nakaraang buhay. Napalugmok siya nang maisip na ang mga kakaibang panaginip niya kamakailan ay mga totoong bahagi ng kanyang memorya. May pagmamahal niyang inalala kung paano siya palaging pinuprotektahan, binibigyan ng mga kagamitan, at tinutulungan ni Qin Feng na maging mas malakas. Habang umiiyak, naitanong niya sa kanyang sarili kung bakit napakalupit na ng pakikitungo nito sa kanya ngayon. Napansin niyang bigla na lamang tumigil ang kanyang mga alaala sa ika-20 antas,
kaya ikinonekta niya ang kanyang mga panaginip sa mga naibalik niyang memorya at napagtantong iisang tao lamang sina Qinfeng at Shadow. Naiisip niyang may isang napakasamang nangyari sa kanilang nakaraang buhay na naging dahilan upang iwanan siya nito. Matulis ang tingin na napagtanto ni Qin Xiaoyu na tiyak na taglay rin ni Qinfeng ang mga alaala nito mula sa nakaraan, na nagpapaliwanag kung paano nito nagamit ang kaalaman mula sa hinaharap upang mabilis na maging ang makapangyarihang si Shadow. Tumayo siya ng may determinasyon at nangakong gagamitin ang kanyang mga naibalik na alaala upang maging malakas din. Pinlano niyang higaitan ang lahat at tugisin si Qinfeng upang tapusin ang kanilang hidwaan, kaya naman ay mabilis na kumilos si Qin Xiaoyu at nakipag-ugnayan sa pinuno ng Guild ng Knights Templar tungkol sa isang pambihirang bloodline na halimaw na perpekto para sa mga cleric. Dahil sa tuwa, hiningi ng pinuno ng Guild ang eksaktong lokasyon nito at nangako ng malaking pabuya na katumbas ng 10 taong lifespan. Kinalaunan sa dalampasigan, dumating ang pinuno ng guild kasama ang kanyang mga tauhan at pabirong binalaan si Qin Xiaoyu na huwag siyang lulukuhin. Mahinahon namang ipinaliwanag ng babae na ang nakatagong nilalang ay nangangailangan ng isang partikular na paraan upang lumabas. Habang nakangiti ng may kumpiyansa, idinetalye ni Qin Xiaoyu na ang platinum grade na halimaw ay may komplikadong mechanics at mahigpit na limitasyon na 2 oras. Iginigiit na alam niya kung paano ito talunin, hiningi niya ang bloodline skill drop bilang kanyang gantimpala. Tumawa ang pinuno ng guild dahil naaliw ito sa kanyang inihandang diskarte, kaya sumang-ayon siya sa mga kondisyon at ipinangako ang skill pati na ang mga kagamitan para sa cleric, habang ipinupunto na hindi naman mahalaga sa kanila ang mga gamit ng healer. Nagpasalamat si Qin Xiaoyu at ipinaliwanag ang kanyang plano. Sa kanyang isipan ay nagdiwang siya dahil alam niya mula sa kanyang mga nakaraang alaala na ibinabagsak ng boss na ito ang healing skill ng witch doctor at isang malakas na staff. Ipinaliwanag niya na gumagamit ang boss ng kulungang buto upang bitagin ang pangunahing defender, kaya kinakailangan ng isang reserba na agad na hahalili. Binalaan niya ang mga damage dealer na tumutok lamang sa boss. Kinwestiyon ng pinuno ng guild kung bakit hindi nila dapat palayain ang kanilang kasamahan. Nilinaw ni Qin Xiaoyu na ang kulungan ay magdudulot ng isang nakamamatay na pagsabog kapag nasira, kaya kailangan lamang nilang magpalitan ng mga defender. Nang mapagtantong nangangailangan ito ng isang pangkat na karamihan ay binubuo ng mga tank, nagsimulang pagpawisan ng pinuno ng guild dahil sa pag-aalalang baka kulangin sila sa pinsala laban sa kalaban. Tiniyak sa kanya ni Qin Xiaoyu na mababalang ang buhay ng boss at mabilis din itong babagsak. Kahit na nakitang kakaiba ang diskarte, nagtiwala ang pinuno ng guild sa kumpiyansa ng babae at sumang-ayon. Matapos mag-utos ng karagdagang mga defender, nagtanong siya kung paano ito ipapatawag. Itinuro ni Qin Xiaoyu ang 3 nakatagong marka sa malapit, at ipinaliwanag na 3 tao ang kailangang sabay-sabay na humawak sa mga ito upang lumitaw ang halimaw. Kasunod ng kanyang mga tagubilin, hinanap ng mga tauhan ang mga umiilaw na marka at sabay-sabay na pinindot ang mga ito, dahilan upang sumabog ang isang maitim na lilang enerhiya kasabay ng paglabas ng nakatagong halimaw. Kinilala ng system ang kalaban bilang ang level 20 platinum boss na si Bone Witch Doctor, kasunod ang paglitaw ng 2 oras na takdang panahon bago ito tuluyang maglaho. Pagkakita sa nilalang, ipinag-utos ng pinuno ng guild sa kanyang mga tauhan na sumugod. Habang pinapanood ang labanan, napangiti ng nakakakilabot si Qin Xiaoyu, at nagalak sa paggamit ng kanyang dating kaalaman upang madaling makakuha ng mga gantimpala. Sa paniniwalang ginawa siya nitong isang piling tao kahanay ni Shadow, sumumpo siyang burahin ang kanyang mga nakaraang kahihiyan at nagplanong masigasig na mang-alap ng mga pabuya. Ang kanyang layunin ay maging pangalawa sa pinakamalakas na manlalaro, kasunod lamang ni Shadow. Nagsimula ang labanan at agad na ginamit ng boss ang Bone Prison. Sumabog ang mga umiilaw na tulas ng buto na mabilis na bumitag sa isang pangunahing tagapagtanggol, na eksaktong nangyari ayon sa prediksyon ni Qin Xiaoyu. Subalit, mabilis na nagkawatak-watek ang laban ng Knights Templar Guild laban sa Bone Witch Doctor, lalo na nang lumitaw ang ika-6 na Bone Prison habang wala pang 30 minuto ang natitira sa oras at nasa kalahati pa rin ang health ng kalaban. Dahil sa galit, inatasan ng pinuno ng guild si Qin Xiaoyu na magpaliwanag tungkol sa kanyang sinasabing perpektong estratehiya. Sa labis na pagkabahala, iginiit ni Qin Xiaoyu na perpekto ang kanyang pamamaraan, at inaangking gumana ito ng walang kapintasan sa kanyang nakaraang buhay. Desperado niyang sinubukan na ipasa ang sisi sa mababang pinsalang nagagawa ng guild. Gayunpaman, naputol ang kanyang mga palusot ng isang nagulat na miyembro ng guild ang biglang nagbabala sa pinuno tungkol sa isang nakakatakot na pangyayari.
Biglang nag-ugnay-ugnay ang anim na magkakahiwalay na bone prison at bumuo ng isang malaking umiilaw na lilang harang na tuluyang kumulong sa buong grupo ng raid sa loob nito. Marahas na sumabog paloob mula sa harang ang malalaking lilang tulas ng buto na tumusok sa mga nakulong na miyembro. Walang awang tinuhog ng mapanirang ataking ito ang pinuno ng guild at ang kanyang mga tauhan, na agad na pumuksa sa buong koponan habang gumuho at naging alikabok ang kulungan. Makalipas ang ilang sandali, muling nabuhay ang Not-Along grupo sa isang malapit na lugar. Sa matinding galit, hinawakan ng pinuno ng guild sa kwelyo ang takot na si Qin Xiaoyu, at mahigpit na inusisa kung bakit mayroong kakayahan ng boss na ubusin ang buong koponan gayong hindi man lang niya ito nabanggit kahit minsan. Habang umiiyak, inulit ni Qin Xiaoyu na hindi pa niya nakita ang kakayahang iyon noon, at matigas pa ring isinisi sa kanilang mababang pinsala ang pagkatalo. Tuluyan nitong pinaigting ang galit ng pinuno ng guild, kaya binalagbag niya ang babae na una ang ulo sa lupa, at galit na ipinaalala sa kanya na siya ang nag-utos sa kanilang magdala ng 7 tank, kaya ang kakulangan sa pinsala ay buong-buo nitong kasalanan. Kabadong iniulat ng isang tauhan na naibalik na ng boss ang buong kalusugan nito at tuluyan ng maglalaho sa loob ng 20 minuto. Dahil wala na silang pagpipilian, idineklara ng pinuno ng guild na ang tanging natitira nilang hakbang ay lunukan ang kanilang pagmamataas at magmakaawa sa maalamat na manlalarong si Shadow para humingi ng tulong. Di nagtagal ay nakatanggap si Shadow ng isang nagmamakaawang kahilingan para sa tulong patungkol sa isang naglalahong halimaw na may platinum grade bloodline. Sumagot siya ng may bahagyang hindi paniniwala, habang kinu-question kung paanong ang isang malaking guild ay maaaring mabigo sa pagpapabagsak sa isang hamak na platinum tier na kalaban. Pagkatapos ay dumiretso si Shadow sa lokasyon ng naghihirap na guild habang lumilipad ng mataas sa himpapawid sakay ng likuran ni Osiris. Kabadong pinanood ng pinuno ng guild at ng kanyang mga tauhan ang Bone Witch Doctor habang pumipintig ito sa itim na mahika. Dahil 10 minuto na lamang ang natitira, sinubukan ng pinuno na pakalmeyan ang kanyang mga nangangambang tauhan sa pamamagitan ng pagsasabing paparating na si Shadow. Bigla na lamang nagkaroon ng nakakabulag na pagsabog ng asul na enerhiya na tumapos sa boss sa isang iglap. Nang mawala ang liwanag, matagumpay na nakatayo si Shadow sa gitna ng pag-ulan ng mga gintong orb ng gantimpala, na nagkumpirma sa pagpatay sa halimaw. Pinagpawisan ng malamig ang pinuno ng guild dahil sa labis na pagkamangha sa bilis ng pagkakapaslang sa kalaban. Napansin niyang ang top tier na manlalaro ay talagang nagdudulot ng matinding gulat sa sinumang mga has na magduda sa kapangyarihan nito. Nang may magalang at pilit na ngiti, sabik na lumapit ang pinuno ng guild upang batiin si Shadow. Agad namang ipinunto ni Shadow na ang Bone Witch Doctor ay isang nakatagong boss na may napakahirap tukuying mga kondisyon bago lumitaw. Mahigpit niyang inusisa kung paano ito natagpuan ng grupo. Habang pinupuri ang talas ng isip ni Shadow, inamin ng pinuno ng guild na isang bagong miyembro na nagngangalang Qin Xiaoyu ang nakatuklas nito. Lumingon ang pinuno upang ituro ang lugar kung saan naghihintay ang babae, ngunit naguluhan siya nang makitang wala ng tao roon. Nang marinig ang pangalan nito, naalala ni Shadow ang isang tagpo mula sa kanyang nakaraang buhay kung saan tinulungan niya ang isang masayang Qin Xiaoyu na talunin ang mismong boss na iyon. Nang mapagtanto niyang niregaluhan niya ito ng bloodline skill at armas noon, nahinuha niyang unti-unti nang bumabalik ang mga alaala ng babae mula sa nakaraang buhay. Samantala, padabog na naglakad palayo ang bugbog saradong si Qin Xiaoyu habang mahigpit na hawak ang bone staff ng boss. Sa matinding galit sa kawalang kakayahan ng pinuno ng guild at sa kanyang mga hindi pininsing mensahe, mayabang niyang pinagbantaan na ipapatalsik niya ito sa guild dahil sa idinulot nitong kapahamakan sa kanilang buong grupo. Binalot ng hinanakit, naalala niyang ang Knights Templar Guild ay tanyag sa panloloko ng mga manlalaro noong kanyang nakaraang buhay. Sa pagyayabang sa kanyang isipan tungkol sa dati niyang top-tier na guild, isinumpo niya ang mga Templar at nangakong hindi na muling magpapalinlang sa mga ito. Subalit, doon din ay bigla na lamang siyang inabisuhan ng isang mensahe mula sa system na pinalayas na siya sa guild. Sa gulat, napatid siya sa kanyang sariling tungkod at sumubsob ang mukha sa lupa. Sa sobrang pait, isinumpo niya si Shadow at nangakong maghihiganti dahil sa patuloy na panghihiyang nararanasan niya. Lingid sa kanyang kaalaman, isang grupo ng mga nakatalukbong na figure ang tahimik na nanunood sa kanyang nakakahiyang pagkadapa. Sa pagiyak dahil sa pagkabigo, madaling nakuha ni Qin Xiaoyu ang atensyon ng mga estranghero. Itinuro ng isang nakatalukbong na lalaki ang umiilaw na marka na lumulutang sa itaas ng ulo ng babae. Nang maling mabasa ang titulo, humalaklak ang lalaki at mapangot siyang tinukoy siya bilang kabit ni Shadow.
Tumawa ang isa pang miyembro at nagbiro na maraming manlalaro ang malugod na tatanggapin ang pagiging kabit ni Shadow para lamang matamasa ang proteksyon nito. Sumang-ayon ang kanyang kasama, na biglang nakaramdam ng kurot ng selos habang nagtataka kung paano nakuha ng babae ang ganoong titulo. Sa mataas na bahagi ng himpapawid, pinag-isipan ni Shadow ang kanyang susunod na hakbang. Upang mapataas ang statistics ng kanyang bagong talam ng paghatol, kailangan niyang hatulan ang mga makasalanan. Bagamat inaasahan niya ang isang malaking karagdagan sa kanyang lakas mula kay Qin Xiaoyu kapag tuluyan na itong nagising bilang isang blasphemer, nangangailangan siya ng agarang kapangyarihan sa mga sandaling iyon. Dahil hawak na ngayon ang isang artifact, napagnilayan ni Shadow kung paano nagdulot ng matinding pagtaas sa antas ng krimen ang pagsasanib ng laro at ng totoong mundo, na tuluyang nagpahirap sa mga awtoridad. Kaya naman, nagpasya siyang gamitin ang mga kriminal sa totoong mundo upang palakasin ang kanyang sandata. Nakipag-ugnayan siya sa mga opisyal na channel upang maghanap ng mga pahiwatig. Hindi nagtagal, nagpadala si Captain Eno ng isang nababahalang mensahe tungkol sa sunod-sunod na kaso ng pagpatay na kinasasangkutan ng mga dinukot na kababaihan. Wala nang magawa ang mga opisyal dahil ang partikular na kakayahan ng pumatay ay tuluyang sumisira sa mga bangkay, dahilan upang walang maiwang anumang pisikal na ebidensya. Dahil sa desperasyon na makahanap ng solusyon, nagtanong ang kapitan kung maaari bang makialam si Shadow sa kaso, na tinugon naman ni Shadow ng kumpirmasyon na handa siyang tumulong. Dahil sa labis na kagalakan sa kanyang naging sagot, agad na ipinadala ni Captain Eno ang mga confidential na dokumento ng kaso. Habang sinusuri ang mga holographic na papeles, mabilis na nakilala ni Shadow ang mga karumal-dumal na detalye. Sa kanyang nakaraang buhay, ang mismong serye ng mga pagpatay na walang naiiwang bangkay na ito ang naghasik ng takot sa lungsod ng Jianghai City, na kalaunan ay naging isa sa 10 malalaking hindi naresolbang kaso ng apocalyptic game. Tila mas maagang sinimula ng salarin ang kanyang mga pagpatay sa kasalukuyang timeline na ito. Dahil binura ng kalaban ang lahat ng pisikal na ebidensya, napagpasyahan ni Shadow na kailangan niya ang mga natatanging kakayahan ng babaeng si Ghost Spirit upang matuntan ang mga ito. Sa ilalim ng madilim na kalangitan ng lungsod ng Jianghai City, tumayo si Shadow sa isang bubong malapit sa lugar ng pinakabagong pagkawala. Tinanong niya si Ghost Spirit na kasama niya kung nararamdaman pa ba nito ang natitirang mapanirang aura ng salarin. May kumpiyansang kinumpirma naman ni Ghost Spirit na kaya pa niya itong matukoy. Habang nagliliwanag ng matinding kulay lila, pinagana ni Ghost Spirit ang kanyang kakayahang maghanap. Sa pag-unat ng kanyang kamay, naglabas siya ng isang matingkad na sinag ng enerhiya na naghanap sa mga hindi nakikitang bakas ng natitirang kasamaan ng pumatay. Mabilis na naging matatag ang sinag, na direktang tumuro sa isang partikular na bahagi ng lungsod. Inutusan siya ni Shadow na manguna sa paghahanap, at ang dalawa ay mabilis na tumalon patawid sa mga bubungan ng syudad. Dinala sila ng tagahanap sa maruming pasukan ng basement ng San Franz Club. Mula sa napakalalim na kadiliman sa ibaba, umalangaw sa hangin ang nakakasikmurang tunog ng isang bagay na marahas na nilalamon. Sa loob ng madilim na silid, isang malahalimaw na figure ang kasalukuyang kumakain ng isang biktima gamit ang maitim at pumipilipot na mga galamay. Nakahandusay sa malapit ang isa pang kinidnap na biktima, isang dalagitang babae na nakagapos at may duct tape sa bibig. Pinanood niya ito sa gitna ng nakakapanghinang takot, habang nasasaksihan ang karumal-dumal na sinapit na naghihintay rin sa kanya. Sa loob ng madilim na basement, nakaupo ang nakagapos at may duct tape na babaeng nagngangalang Yong Xiaoya. Pinanood niya sa matinding takot ang ani nung pumatay na si Hu Kebon habang kinakain nito ang mga labi ng pinakabago nitong biktima. Napaliligiran ng mga buto at dugo, dumaing siya sa takot dahil alam niyang siya na ang susunod. Ang salarin, na ang mukha ay isang nakakasikmurang kalagayan ng may peklat na laman at dugo, ay lumingon upang harapin siya. Nagsalita ito ng may nakapangangilabot na pagkapamilyar, at mapanuksong nagtanong kung nanginginig ba ang babae dahil nangungulila ito sa kanya. Dahan-daang lumapit si Hu Kebon sa natatakot na babae. Tinuya niya ito sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang magiging huling salita nito bago niya puwersahang tanggalin ang duct tape mula sa bibig nito. Nang makapagsalita na, isinigaw ni Xiaoya ang pangalan ng lalaki at tinawag itong isang halimaw. Habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha, inakusahan niya ang lalaki na halimaw dahil sa kinain nito ang kanilang kaibigang si Weiwei. Habang nagliliwanag ng maitim na pulang aura, ipinaliwanag ni Hu Kebon na ang kanyang nakatagong class na gluttonous ghoul ay nagsumpa sa kanya ng isang walang katapusang gutom na hindi kayang pawiin ng ordinaryong pagkain. Idinagdag pa niyang ang tanging paraan upang matigil ang pakiramdam ng pagkagutom
at makakuha ng higit pang kapangyarihan ng sabay ay ang kainin ng ibang mga manlalaro at nakawin ang kanilang mga statistic. Nang may masamang ngiti, hinawakan niya ang bukong-bukong ni Xiaoya at binuhat ito ng patiwarik, habang ipinagmamalaking sinasabi na ang katawan nito ang magiging perpektong pagkain na papuno sa kanyang kumikulam na sikmura at magbibigay sa kanya ng lahat ng kakayahan nito. Nang ilapit niya ang kanyang mukha sa paa ng babae, nagmakaawa si Xiaoya para sa kanyang buhay at nakiusap na palampasin siya nito, habang ipinapaalala sa kanya ang mga damdaming sinabi nitong nararamdaman para sa kanya noon. Biglang huminto si Hu Keban, habang nakabitin pa rin ang babae sa ere. Mapait siyang nagreklamo na kahit mahal na mahal niya ito ay hindi man lang siya nito pinahalagahan. Sumabog siya sa galit at isinigaw na hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon ng babae dahil palagi itong abala sa pagtingin sa isinumpang si Qin Feng bago niya ito padubog na ibinagsak sa sahig. Gumanti naman si Xiaoya at tinawag itong isang nakakadiri at malansang manyakas. Sinubukan itong ipagtanggol ang sarili sa pagsasabing ang ilang inumin, malalaswang biro, at paghipo sa mga katrabahong babae sa opisina ay hindi umano nagpapahiwatig na masama siyang tao. Sa matinding galit dahil patuloy pa rin siya nitong tinatanggihan, nagbanta siyang pagdurusahin ito ng matindi. Nanindigan si Xiaoya at sumagot na mas gugustuhin pa nitong mamatay. Ang matapang nitong sagot ang lalong nagtulak sa lalaki sa hangganan. Nabulag sa galit dahil mas pinili nitong mamatay kaysa makasama siya, sumigaw ito sa mismong mukha ng babae at naglabas ng mga malulupit na banta. Eksaktong akmang tatanggalin na niya ang kanyang pantalon nang biglang tumunog ang pagbukas ng isang pinto sa dilim. Dahil nagulat, sumigaw ang lalaki at inusisa kung sino ang naroroon. Sinamantala ni Xiaoya ang pagkagambala nito at sumigaw upang humingi ng tulong. Sa galit sa pagkakaantala, malakas siyang sinipa ni Hu Keban upang patahimikin ito. Nakatayo sa pintuan, itinuro ng babaeng si Ghost Spirit si Hu Keban at sinabi kay Shadow na ito ang salarin, kasabay ng pagtango patungo sa kalahating kain na katawan sa malapit. Naisip ni Ghost Spirit na ibigay ang pumatay sa mga pulis, ngunit sinabi ni Shadow na hindi na ito kailangan at dapat na lamang nila itong patayin doon mismo. Nang marinig silang nagbubulungan, nagpanik si Hu Keban at iginiit na magpakita ang mga nanghihimasok. Mabilis na gumalaw si Ghost Spirit at ibinigay ang hinihingi ng lalaki sa pamamagitan ng paglitaw sa mismong likuran nito, kasabay ng paghiwa sa balakang nito gamit ang isang patalim na gawa sa umiilaw na pink na enerhiya. Dahil sa galit sa pataksil na pag-atake, lumaban si Hu Keban. Inipon niya ang kanyang maitim na pulang enerhiya upang bumuo ng isang mabigat at mapanirang suntok, at pinatama ito ng direkta kay Ghost Spirit. Napaungol sa sakit ang babaeng si Ghost Spirit nang tumama ang malakas na atake. Habang abala ang lalaki sa pakikipaglaban kay Ghost Spirit, tahimik na lumitaw si Shadow sa likuran nito. Nang mapansin ang kakaibang taas ng statistics ng salarin, napagtanto ni Shadow na tiyak na marami na itong nakain na tao upang maging ganito kalakas. Lumingon si Hu Keban, at nanlaki ang mga mata nito sa gulat nang makita ang sikat na manlalaro na nakatayo roon. Nauutol ang salarin habang iginigiit na malaman kung paano natukoy ni Shadow ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Itinaas ni Shadow ang kanyang Judgment Primal Blade at mabilis na pinugutan ng ulo ang pumatay sa pamamagitan ng isang diretsyong paghiwa. Inihayag ng sistema na ang sinumang mapatay ng Judgment Primal Blade ay maaaring ipadala ang kaluluwa sa isang espesyal na dimensyon upang harapin ang paglilitis, kaya naman ay pinili ni Shadow na hulihin ang kaluluwa ni Hu Keban. May mga umiilaw na lubod na lumabas mula sa espada na mahigpit na pumulupot sa espiritu ng pumatay, at kinumpirma ng system na nahuli na ito habang hinihila ang kaluluwa papasok sa dimensyon ng espada. Naisip ni Shadow kung gaano kabaliw ang pangyayaring iyon dahil hindi niya inaasahan na ang nakakadiring serial killer ay ang dati niyang boss. Naalala ni Shadow kung paanong naging isang masamang manager si Hu Keban sa totoong mundo. Isang maliit na mapang api na laging sumisigaw at naninisi sa kanyang koponan sa lahat ng bagay. Naalala pa niya kung paano siya pinagbantaan ng lalaki sa telepono matapos maging totoo ang mundo ng laro. Palaging inaakala ni Shadow na ang isang talunang tulad nito ay matagal nang namatay. Nahinuhan niyang napakaswerte siguro ng lalaki dahil nakuha nito ang pambihirang klase ng gluttonous ghoul. Kung hindi nakialam si Shadow ng gabing iyon, patuloy sanang makakapatay ng mga tao ang halimaw at makakatakas sa mga krimen nito, tulad ng ginawa nito sa nakaraang timeline. Pagbalik sa kasalukuyan, humingi ng paumanhin si Ghost Spirit dahil natamaan siya sa kalagitnaan ng laban. Sinabihan naman siya ni Shadow na huwag mag-alala, habang ipinapaliwanag na napakabilis tumaas ng antas ng klaseng ghoul,
kaya inaasahan na ang mabigat na suntok ng salarin. Sinabi rin ni Shadow na iniligpit na niya ang bangkay at inutusan si Ghost Spirit na kalagan si Xiaoyu. Nang tuluyan ng makalaya mula sa mga lubad, naupo si Xiaoya sa malamig na sahig. Nanginginig at lito siya habang dahan-daang napagtatanto na tapos na ang kanyang bangungot. Dahan-daang tinulungan ni Ghost Spirit si Xiaoya na tumayo at nangakong ligtas na siya ngayon. Umiyak si Xiaoya habang pinasasalamatan sila sa pagliligtas sa kanya. Samantala, tumawag si Shadow sa mga pulis, ibinigay ang eksaktong lugar, at ipinaliwanag na patay na ang salarin at may naiwang isang bangkay at isang nakaligtas. Lubos namang namangha ang opisyal sa kabilang linya na si Captain Eno, at pinuri si Shadow sa napakabilis na paglutas sa karumaldumal na kaso. Muling lumingon si Xiaoya kay Shadow upang paulit-ulit na magpasalamat sa tulong nito. Binaliwala ni Shadow ang mga papuri at sinabihan si Ghost Spirit na samahan muna si Xiaoya hanggang sa dumating ang mga pulis, at idinagdag na mayroon pa siyang ibang pupuntahan. Nang walang sinasabing anuman, naglaho si Shadow sa madilim na gabi kasabay ng pagkislap ng isang madilim na asol na liwanag. Habang pinapanood itong umalis, napagtanto ni Xiaoya na ang simpleng pagkaway nito bilang pamamaalam ay eksaktong katulad ng kay Qin Feng. Nang may manti at makahulugang ngiti, ibinulong niya ang kanyang huling pasasalamat, habang tinatawag ito sa tunay nitong pangalan. Pagbaling niya kay Ghost Spirit, marahang sinabi ni Xiaoya na ang master nito ay tila isang tunay na mabuting tao na nagtatago lamang sa likod ng isang nakakatakot na maskara. Sa gulat, tiningnan siya ni Ghost Spirit na tila namangha dahil nakita ng isang ordinaryong babae ang kabutihang nakatago sa loob ni Shadow. Kasabay nito, lumitaw ang kaluluwa ni Hokebon sa loob ng espesyal na dimensyon ng Judgment Primal Blade. Bagamat lito noong una, mabilis niyang napagtanto na may kamalayan pa rin siya sa kanyang paligid at hindi pa siya tuluyang namatay. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang tila mutong mukha habang ipinapangako sa sarili na kakain siya ng sapat na kaluluwa sa bagong lugar na ito, upang maging sapat ang kanyang lakas para patayin si Shadow. Bigla na lamang umalingaw mula sa itaas ang isang malakas at makapangyarihang tinig. Tumangala si Hokebon at nakita si Shadow na matikas na nakatayo sa isang mataas na plataporma, kung saan malamig nitong inihayag na magsisimula na ang paglilitis. Doon din ay isang dambuhalang haliging bato ang umusbong mula sa bakanteng espasyo sa harapan nito. May mga umiilaw na kadenang bumulusok mula rito na mahigpit na pumulupot sa kaluluwa ni Hokebon at nagkulong dito sa kanyang kinatatayuan. Agad na sinimulang pilasin ng system ang mga alaala mula sa isipan ng salarin. Kuminang sa haliging bato ang mga malilinaw na imahe ng kanyang karumaldumal na nakaraan, na nagpapakita ng lahat ng ebidensya ng kanyang napakaraming krimen. Habang pinapanood ni Shadow ang mga nakakasikmurang alaalang iyon, biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Sa mismong gitna ng lahat ng karahasan, may nakita siyang isang bagay na lubos na hindi inaasahan na nakatago sa kalaliman ng nakaraan ng killer. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.